Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, naglabas po ng sama ng loob itong si Ramon Tulfo. Patungkol nga po dito sa ginagawang katarantaduhan ni Pulong Duterte. Yung issue nga po sa di umano'y bugaw. Diba? Habang yung taong bayan ay nagbibigay ng pasweldo sa inyo, diba? Dito kay Congressman Pulong Duterte, tapos itong si Pulong, abay ang ginagawa, nambubugaw lang ng mga kababaihan para sa kanyang mga friends na mga Chinese, di umano. So ngayon nga po mga minamahal, ito yung sabi ni Mon Tulfo. Basahin natin ha. Mga taga Davao City at super duper loyal Duterte supporters, magising na sana kayo sa inyong kabubuhan at katangahan. Diba? So sana naman magising sila, no, mga minamahal, hindi yung parang close-minded sila. So paano kaya pa nila ipagtatanggol yung ginawang katarantaduhan, yung ginawang kabastusan ni Pulong Duterte? Tanong lang po, di ba, paano kaya nila yung gagawan ng paraan? Paano nila isi-segue yun? Di ba, na nakikipag-away dahil sa bugaw? Di ba? Nakakaloka? Well, sabi ni Mon Tulfo, si Sara ay isang certified na baliw. Alam niyo yung baliw, yung may something sa pag-iisip. Kaya kung mapapansin ninyo, parang may ugali na narcissistic personality disorder itong si VP Sara. Alam niyo ba kung bakit, mga minamahal? Kasi gusto niya, siya lang yung center of attention. 'Di ba? Alam niyo yung narcissistic personality disorder, mga minamahal, yung parang gusto niya, siya lang yung pinapansin, siya lang yung VIP, siya lang lahat. Ganon yung katangian ng ating VP. Gusto niya, siya lang napapansin, siya lang yung bida, kasi bida-bida. Diba? Oh, sabi dito, si Pulong naman ay isang abusado at di umano'y sangkot sa drug trafficking noong Pangulo pa ang tatay nila. Naalala ninyo yung Valenzuela issue at yung ikinasa. Actually, nag-file na ng kaso dyan eh. Si former Senator Antonio Trillanes, di ba mga minamahal, sa drug smuggling patungkol nga po sa magnetic lifter na lumusot sa custom. Diba kaya nga ano pa yung aasahan natin sa mga Duterte? Lahat abusado. Diba? Si Kitty, sa yaman ng kaba ng bayan, yung bags ang mamahal. Saan kaya galing yung pera na yan? Diba? Nagtatanong lamang po. So ngayon, bukod sa may 51 billion itong si Pulong, may issue sa drug smuggling at recently patungkol sa pambubugaw. Diba? Ang cute. So sabi pa dito, si Baste na mayor ngayon ay palaging lasing at pumapasok ng opisina sa hapon o gabi dahil may hangover palagi. Yan ba yung totoong public servant? Yan ba yung gusto nyong naglilingkod sa taong bayan? Lasing, diba? Ang iba nang bubugaw. Yan ba yung klase ng public servant na hinahangaan ninyo? Anong lamang po? So, magalit na kung magalit kayo sa akin, pero nagsabi lang ako ng totoo. Yan yung sabi ni Mon Tulfo. Gaya ninyo ay naging tanga din ako, pero ngayon ay nagising na ako sa katotohanan. So, madami talagang magagalit dyan kay Mon Tulfo kasi nilabas niya yung totoo eh. 'Di ba? From dati DDS, ngayon nagpakatotoo siya. Kasi nakikita niya na mayroong ngang mali. Hindi pwede na i-tolerate yung mali, kagaya ng ginawa ni Mon Tulfo, ay ni mga minamahal, ni Pulong Duterte, 'di ba? Saang bar ba 'yon? Tingnan nga natin kung saang bar 'yon, mga minamahal, na nagkaroon ng issue. Di umano sa Woodridge, doon daw nagiinuman, 'di ba? Tapos nagalit dahil hindi nagkasundo sa bayad ng bugaw. Tama ba 'yon? Diba, mga minamahal? Ako nagtatanong lang din naman ako. Mali kasi yung approach na ginawa ni Pulong Duterte. The way na manapak siya, nakita ninyo na parang nagbabanta pa. Actually, nakalagay sa affidavit ni, sino ba to? Nung lalaki na nagkaso kay Pulong Duterte, si Cristong John Moreno, nakalagay sa kanyang affidavit na pinagbabantaan siyang ipapakulong, pinagbabantaan siyang papatayin. 'Di ba? Buti na nga lang meron pang hagip ng CCTV camera. Eh paano kung wala? Eh di lalabas na naman, nagawa-gawa yung kwento. Oh. 'Di ba? Tapos ngayon itong si Mon Tulfo nag-grant. Madami mga DDS ang nagalit. 'Di ba? Nagagalit sila mga minaman kasi ayaw nilang makarinig ng katotohanan. Yun yung totoo diyan. 'Di ba? So by the way, mga minamahal, meron pang isang post din si Mon Tulfo. Sabi ni Mon Tulfo,
Wala na kayo sa kapangyarihan, abusado pa rin kayo. I'm sure the Duterte's trolls will find all excuses to defend this abusive congressman from criticism. Kahit na yung tatay niya mismo, si Digong nagsabi sa akin noon, problema niya talaga itong si Pulong. Talagang lagi naman problema yan, mga minamahal, kahit itong si Sara Duterte, di ba? Sabi pa nga ni former President Duterte, binenta daw yung kanyang mga big bike. Tama ba yun? So, bukod pa din doon, mga minamahal, sa mahirap na ang depensahan yung pang-aabusong, mahirap din depensahan yung extrajudicial killings ng kanilang ama. Di ba? Lahat mahirap sa kanila, di ba, mga minamahal? So, meron talagang something sa pamilya na yan. Pamilyang abusado, pamilyang napaka-wild, pamilyang sobrang napaka-init. Diba? Pero despite na sobrang init nila, despite na sobrang wild nila, I don't know bakit may mga supporters pa din na hanggang ngayon nagtatanga-tangahan at nagbubulag-bulagan sa mga pangyayari. Kaya dapat yung mga binoboto nyo, mga minamahal, wala sa linyada nila. Diba? By the way, i-promote natin itong si si Manny Pacquiao. Dapat yung mga pinopromote, yung ganito. Yan o, nakikita ninyo? Yung wala sa linyada nila na mga abusado. O katulad ni Bato, abusado. O katulad ni Go, abusado. Ito dapat ito yung mga binoboto, yung hindi mga abusado, yung may puso para sa mamamayang Pilipino. So sabi dito sa balita, Pacquiao Ice Housing Project in Pampanga. Wait lang, isulat natin mga minamahal Okay. Sabi dito sa balita, former Senator and boxing icon Manny Pacquiao announced on Wednesday his plan to establish a housing project in Pampanga. He said the project will mark the first expansion of the Pacman village outside of Sarangani in General Santos City. The announcement was made during a campaign shorty of the Alianza para sa Bagong Pilipinas senatorial bets. The project is intended to support the President Marcos Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program, which aims to address the country's 6.5 million housing backlogs. Yan dapat yung binoboto ng mamamayang Pilipino, yung merong pagmamahal sa ating bayan, yung merong care sa mga napakamaliliit na mamamayang Pilipino. Hindi katulad, mga minamahal, ng mga Duterte, yung kanilang mga kandidato, mga abusado. Si Ipe, ano yung ginawa ni Ipe, mga minamahal? Pansinin ninyo? Nambababae, womanizer. Diba? Ito namang si Robin Padilla, proud pa na dating New People's Army. Diba? Itong si Go may kasong plunder. Si Bato may kasong sa ICC. Diba? Sino yon? Yung Panot? Si Panorth? Diba, kilala ninyo yun, mga minamahal? Yung dating executive secretary ng ating presidente, ayoko na lang siya i-mention pero may issue sa sugar importation. Ano pa yung issue niya? Nagbebenta di umano ng pwesto. Diba, 100 million kada appointment. So, huwag tayong bumoto ng mayroong mga issue sa ating lipunan, yung may mga bad history. Ang iboto natin, yung mayroong care sa mamamayang Pilipino. Para syempre naman, mapil natin na worth it yung mga ibinoboto nating mga senador. Diba? So, sabi dito, he said, according to Pacquiao, over 18,000 housing units are currently being developed in San Fernando, Candaba, and Manalin under the 4PH initiatives. Buti naman. So, he said, the Pacman village will target workers, overseas Filipino workers, or uniformed personnel, and underprivileged families. Wow! Nakaka-touch to, mga minamahal. So, hindi pwedeng walang tahanan ng pamilyang Pilipino. Kung kaya nating magtayo ng tahanan para sa libo-libo sa Mindanao, kaya rin nating gawin ito sa buong Pilipinas. Magsimula tayo dito sa Pampanga. Yan yung sabi ni Pacquiao. So, kailangan nating tulungan ng gobyerno, which is yun yung dapat. Tinutulungan ng gobyerno, hindi yung kinukontra, hindi yung ginagawang masama, hindi yung ginagawa ng issue. So, sabi pa dito, dapat tulungan natin ng gobyerno, pribadong sektor, at mamamayan para makamit ang layunin ng bawat pamilya para sa tahanan. Buti pa to si Pacquiao, kahit nilalait nilang bobo, kahit nilalait nilang walang pinag-aralan, mahina umintindi ng Ingles, di ba? Still si Pacquiao doing his job na makatulong sa napakaraming mamamayang Pilipino. Samantalang yung mga candidates na mga Duterte, puro lang paninira. Yan ba yung tamang campaign, yung naninira? Nagtatanong lang po tayo, yan ba yung tamang pag-aasal habang nangangampanya, kailangang manira ng ibang tao instead na magtrabaho? Diba, pwede ka namang mangampanya nang hindi ka naninira.
Eh wala eh, ganyan talaga yung ugali nila. Diba, mga mapanira? So, alright, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.